Magandang gabi po sa inyong lahat. Purihin po ang ating Panginoong Diyos at tayo po ngayon ay dadako sa kanyang mga salita. Kung kayo po ay may mga Biblia, please open your Bible in the book of 1 Peter chapter 5, verse 5 hanggang verse 6. Praise the Lord. Ito po ang salita ng ating Panginoong Diyos na kung saan po ay pinapakita po ng salita ng ating Panginoong dito. Kayong lahat ay magpakumbaba sapagkat sinasalungat ng Diyos ang mga mapagbataas, ngunit pinagpapala niya ang mababang loob. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ang Diyos po magpapala sa kanyang buhay at banal na salita. So yung topic po natin this evening po ay may pamagat pong clothe yourselves with humility. At yun po ay hango po dun sa binasa natin kanina, doon po sa chapter 5, verse 5, letter B po yun, na sabi ng salita ng Diyos ay dapat daw po magpakumbaba at ipinakita dito ng salita ng ating Panginoong Diyos na ayaw ng Diyos na kung saan ay mapagmataas, ngunit pinagpapala niya yung merong kababaang loob. Alam ba ninyo, sabi nga daw po ni Agustin, meron pong siyang sinabi na ganito po sa St. Augustine. Sabi niya, for those who would learn God's way, humility is the first thing. Humility is the second. Humility is the third. So yan ay maliwanag po na ipinapakita po. Ayon po sa kanya, sabi nga daw po ay para po sa kanya, para matutunan daw po natin yung paraan ng ating Panginoong Diyos, yung kanyang daan, ay napakahalaga daw po ng pagpapakumbaba. Una, pagpapakumbaba. Okay, yan ang sikreto. Pangalawa, pagpapakumbaba. At ang pangatlo daw po ay pagpapakumbaba. Now, kung titignan po natin, tama po yung sinasabi po ni Apostol Pedro sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kasi ipinapakita po ng Word of God dito na kung saan kailangan daw po bihisan natin ang ating mga sarili ng pagpapakumbaba. Kaya nga po yung topic natin, clothe yourself with humility. Now, meron pong definition po na ipinapakita po sa Bible. Kasi the word humility, sabi nga po ganyan, it is an attitude sabi po of mind that realizes that we have no reason to be distinct, special, or important in God's eye. So kung titignan po natin, ito daw po isang uri ng pag-uugali daw po sa isipan na ibinababa niya ang kanyang sarili po. At yan ay pagpapakita po na kung saan hindi niya itinataas ang kanyang sarili na para bagang special siya o kaya naman daw po ay iba o importante sa mata ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, kung titignan po natin, sabi nga po ganyan, may mga katangian po yung sinasabing kababaang loob o characteristic of humility. Una, ipinapakita po dyan ang salita ng ating Panginoong Diyos, yung sinasabing sacrificial service. Alam ba ninyo, sabi nga daw po ni Warren Wiersbe, ipinakita po niya sa pamamagitan ng kaniyang salita o sulat, sabi niya ganyan, by nature, sabi nga po niya, tayo daw po, all of us are rebels who want to be celebrities instead of servant. Kasi talagang kung makikita po natin sa ating natural na kalikasan bilang tao, ay mapapansin po talaga natin, di ba? Mas gusto natin yung tayo ay naitatanghal, dinadakila, kinikilala, pinaglilingkuran, kesa daw po na tayo daw po ay maging mga tagapaglingkod. Kaya naman po, kapag tayo po ay nagpapakumbaba, talagang merong pakikipaglaban ito, merong warfare ito doon sa natural na kung saan ay dati nating ginagawa. Kasi yan, sabi nga po ganyan, by nature, talagang all of us ay talaga nagrebelde po sa Panginoon dahil ang pagtingin natin sa ating mga sarili ay para bagang mas binibigyan natin ng importansya ang ating mga sarili at mas itinataas natin ang ating mga sarili sa iba. Kapag nakikita natin, sabi nga kung ganyan, lalo na sa pagkipag-usap at kapag tayo po ay meron pakipagsalimuha sa mga tao, ay mas more inaangat natin ang ating sarili sa iba. Kung kaya, ito po ang binabanggit po dito ni Warren Wiersbe. Na sabi nga ganyan, tayo sa ating natural na likas bilang tao, tayo daw po ay mapagmataas o kaya naman ay more binibigyan ng emphasis yung pagkilala at pagdadakila po ng ating mga sarili.
Ngayon po, kung mapapansin po natin dito, ayon po doon sa sulat ni Apostol Pablo, meron siyang ipinapakita dito sa Philippians chapter 2, beginning verse 2 to 4. Sabi niya ganyan, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang isipan, magbuklod kayo sa isang pag-ibig, magkaisa kayo sa puso't diwa. Now, ang purpose dito, ng sulat na ito, nais ni Paul na yung mga Christian daw po doon sa Filipos ay magkaroon daw po ng iisang kaisipan, magkaroon ng iisang pag-ibig, magkaisa sa puso't diwa. At para daw po mangyari ang lahat ng ito, sabi ganyan, ay ganito po, sinagot niya sa pamamagitan po ng verse 3, na huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagmamayabang, sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba. Sabi niya ganyan, ituring ninyo higit ang iba kaysa inyong mga sarili, pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Sabi niya ganyan, para daw po magkaroon ng unity sa loob po ng church. At sabi nga po ganyan, para magkaroon ng paglakad ayon sa pag-ibig, sabi niya, kailangan daw po yung sinasabing pagpapakumbaba. At sabi nga, bilang tanda ng pagpapakumbaba, at ito'y dapat daw po makita sa atin na ituring ninyo na higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. At pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba kaysa sa inyong mga sarili. Kaya yan ay isa sa mga ipinapakita po ng salita ng ating Panginoong Diyos. So hindi pwedeng mangyari ito o makapaglingkod ka sa iba kung hindi mo talaga ibababa ang iyong sarili. Kaya nga po yung first point po natin dito, yung character ng isang taong merong pagpapakumbaba, ay nandun yung kanyang sacrificial service. Okay? At mapapansin natin isa sa mga halimbawa po na ipinakita dito ng salita ng ating Panginoong Diyos, kung itutuloy po natin yung ating pagbabasa sa Philippians, pagdating sa verse 5 hanggang verse 9, isang halimbawa po na tinukoy dito ni Apostol Pablo ay ang halimbawa na ipinakita sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ano pong sabi niya? Sabi niya po, ganito po. Chapter 2, verse 5 hanggang verse 9, naway magkaroon kayo ng isipan tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niya binigyawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, take note, pagdating po sa verse 8, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Kaya isa sa mga halimbawa po na ipinakita dito ng salita ng Diyos ay walang iba kundi yung halimbawa na ginawa po ni Jesus Christ. Kasi the purpose kung bakit po si Jesucristo nagkatawang tao ay hindi lamang po para sabi nga po malaman natin ang tungkol po sa ating Panginoong Diyos, ang mga bagay ukol sa ating Panginoon, kundi ipinapakita rin po at binibigyan din dito na kung saan daw po ipinakita niya na talagang siya ay nagkatawang tao, okay, nag-minister po siya sa atin, naglingkod po siya sa atin, at yan ay isa sa mga halimbawa na binibigyan din po ng Biblia. Kaya po, hindi mangyayari ang lahat ng ito, sabi nga pong ganyan, kung si Kristo Jesus ay hindi nagpakumbaba. Kaya naman po, yan ay isang matibay na halimbawa na ibinibigay po sa bawat isa sa atin, halimbawa na kung saan merong pagsasakripisyo yung ginawa niyang paglilingkod po sa sangkatauhan. Yan ang isang halimbawa na dapat tularan ng mga mananampalataya. At yung karakter na ipinakita po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, sabi nga kung ganyan, isa sa mga halimbawa dyan na makikita rin po natin, yung paghuhugas niya ng paa ng mga apostol ng kanyang mga apostol.
At yan ay makita natin, yan ay isang trabaho, isang paglilingkod, na kung saan sa kanilang kapanahunan ay trabaho o paglilingkod ng isang pinakamababang tao. Pero ginawa ito ng ating Hesus Kristo para bigyan ng magandang halimbawa ang kanyang mga tagasunod. Sabi nga po, may sakripisyong paglilingkod. Yung pangalawa daw po, makikita natin dito, ay yung sinasabi pong dependency on God. Alam po ninyo, napakahalaga po na kapag ang isang tao po ay nakadepende po sa ating Panginoong Diyos, ay talaga namang nandun yung kanyang pagpapasakop, patuloy na pagsunod, anuman ang gustong mangyari ng ating Panginoon. Minsan ay meron po nagtanong sa ating Panginoong Jesucristo, at ang tanong po ay tungkol po kung sino yung pinakadakila daw po sa kaharian ng langit. At ang Panginoong Jesus ay sumagot po ng ganito. In Matthew chapter 18, beginning verse 1 to 4, sabi nga ng salita ng Diyos, nagtanong sila, ang mga alagad ni Kristo, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa gitna nila at sinabi, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Verse 4, ang sino mang nagpapakumbaba na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Take note, isa sa mga attitude daw po na ipinapakita po dito ng ating Panginoon ay katulad daw po ng isang bata. Kasi kapag tingnan daw po natin yung bata, alam po ninyo, isa sa mga karakter po na makikita po natin ng bata ay nakadepende daw po ito sa kanyang mga magulang. Kasi bata nga eh. At itong bata, kung makikita po natin, ay talaga namang, sabi nga pong ganyan, patuloy na sumusunod. Di ba? At makikita rin po natin dito na mga halimbawa na merong ginagawa ang bata na kung saan ay pagpapakita ng kanyang pagpapasakop at kanyang pagpapakumbaba. Kaya itong halimbawang ito na ipinakita ng ating Hesus Kristo, sabi niya, tayo daw po bilang tao, para daw po tayo pagharian ng Diyos at ganyan din po makapasok sa kaharian ng langit, ay kailangan daw po ganitong attitude daw po ang ating ipakita. Katulad ng isang bata na kung saan daw po ay nakadepende po sa sa kanyang mga magulang, at bilang mga mananampalataya naman po, tayo daw po ay dapat nakadepende po sa ating Panginoong Diyos. Kaya yan ay ipinapakita dito na kung saan bilang mga mananampalataya, ang sabi nga daw kung ganyan, hindi tayo nakadepende o hindi tayo dapat dumepende sa ating lakas, kakayahan, regalo, kung meron man tayong mga kaloob, kapangyarihan, kayamanan, o ano pa man. Kundi tayo ay dapat nakadepende lamang daw po sa ating Panginoong Diyos, sapagkat ito ang ibig ng ating Panginoon. Yan daw po yung katangian na binibigyan din po ng salita ng ating Panginoong Diyos. Okay? Sabi nga po, para maghari ang ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay, at din po naman ay, sabi nga po, ay makapasok tayo sa kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. Yung pangatlong katangian po ay yung sinasabing lowliness of heart, kababaan daw po ng puso. According to sa Word of God, kapag binasa po natin sa Kawikaan chapter 29 verse 23, sabi ng Biblia, ang magbabagsak sa tao ay ang kanyang kapalaluan, ngunit ang mapagpakumbaba ay magtatamo ng karangalan. Alam po ninyo, kapag tingnan po natin dito sa pamagitan po ng salita ng ating Panginoong Diyos, ayaw ng Panginoon na kung saan na tayo po ay magmataas. At ang sabi po ng Biblia, laban ang Diyos sa mga palalo. Kaya kung, siyempre ayaw naman po natin na laban tayo o kakalabanin natin ng Diyos o maging laban sa atin ng ating Panginoon. Kaya naman dito po, dun sa binasa natin, sabi nga po ganyan, ay napakahalaga daw po na tayo ay dapat magkaroon ng pagpapakumbaba, okay? Kababaan ng puso,
At yan ay may pangako sa atin na kung gagawin daw po natin ito ay magtatamo daw po tayo ng karangalan. Ano daw po tatamuhin natin? Honor, no, sa English. Kaya yun ay pinapakita po ng Word of God. So, laban ang Diyos sa mga palalo. Siguro magtatanong tayo, bakit kaya ganito? Kasi kung titingnan po natin ang salita ng Panginoon, kung babasahin po natin sa Proverbs, sabi nga po ganyan, sabi nga, 6 things the Lord's hate. Ano daw po ito mga kinamumuhian ng Panginoon? Sabi nga po, nakapasok po diyan, sabi niya ganyan, 7 are an abomination to Him. At nakapasok po sa verse 17, yung sinasabing kapalaluan. Okay, a proud look. At yan ay, sabi nga, isa sa mga kinamumuhian ng ating Panginoon. In Proverbs chapter 16 verse 5, sabi niya, everyone proud in heart is an abomination to the Lord. Kaya kung makikita natin, talagang hindi kayang tanggapin ng Diyos ito. Ito'y kamuhi-muhi po sa Kanya. At yan ay binabagit po ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya, God hates pride, according to sa mga binasa po natin. Pangalawa, ipinakita rin yan, pride hates God. Kapag ang tao daw po ay nagkaroon ng kapalaluan sa kanyang puso, saan siya dadalhin? Kakamuhian niya ang ating Panginoon. Kaya sabi nga po ganyan sa Psalm chapter 10 verse 4, the wicked in his proud countenance does not seek God. Kasi talagang kapag ang tao may kapalaluan sa kanyang puso, hindi niya talaga hanapin ang ating Panginoong Diyos. God is in none of His thought. Ni sumagi ang kaisipan para po sa atin, para po doon sa taong yun, ay hindi mangyayari. Nasasagi maging sa kanyang kaisipan ng ating Panginoon. Kaya yan ay pinapakita po ng salita ng Diyos. At hindi lamang po yan. Meron po nagsabi ng ganito. Sabi niya ganyan, pride attempts to rob us of God's best for our life. Okay? Hindi lamang yan na sa iyong Panginoon, pati yung gustong mangyari, yung pinaka-the best na gustong mangyari ng Diyos sa buhay mo, ay ninanakaw daw po sa pamagitan daw po ng kapalaluan. At alam ba ninyo, sabi nga pong ganyan, hindi lamang po yan ang nadadala po ng pride o ng kapalaluan. Kaya din po naman, pride always lead to all other sins. Always lead to all other sins. Kaya kung makikita natin sa Bible, di ba? Marami tayong makikita mga nagsulputan dyan na binanggit iba-ibang uri ng kasalanan. At alam ba ninyo, yan ay kadalasan ay bunga daw po ng kapalaluan. Alam po ninyo, marami pa tayong makikita rito. For example po, sabi nga po ganyan, pride is the oldest sin in the Bible. Makikita natin, ang unang matandang kasalanan na nangyari daw po na binanggit sa Biblia, okay, hindi ito nangyari sa paraiso sa Eden, kundi nangyari yan sa kalangitan. At yan ay nangyari daw po sa kapalaluan na nangyari daw po kay Lucifer. Kaya pride is the oldest sin in the Bible. Pride is a tool of Satan. At yan ang ginagamit niya sa maraming mga tao ngayon. Sandata niya yan upang ang mga tao daw po ay tumalikod sa ating Panginoon. Pride can lead you to backsliding. Kapag ang isang tao ay merong kapalaluan, alam mo niya, tatalikod talaga siya sa Panginoon. Dahilan na lamang niya yung sinasabi na, kasi natisod ako sa pastor, natisod ako sa mga mananampalataya. Alam niyo, dahilan na lamang po yun eh. Okay? Pero ang nangingibabaw lagi yan kung bakit ang isang tao nagbabaksay, tumatalikod sa Panginoon. Para ba kayo sinasabi, hindi ko na kailangan ng Diyos sa buhay ko. Okay? Kaya yun po nagbabackslide, mga hindi dumadalo sa church, ayaw magpasakop, okay? Ayan ay makikita, ayaw sumunod sa panuntunan ng ating Panginoong Diyos. Okay? Pride can lead you to backsliding. Pride can destroy you. Wawasakin ka niya. Pride can cause division. Anong dahilan kung bakit nagkakaroon ng paglalaban-laban sa loob ng simbahan, pag-aaway-away? Because of pride. Pride can lead you to wrong direction. Dadalhin ka niya sa maling direksyon. Pride can lead you to wrong decision. Maling desisyon. Sa pamamagitan, kapag ang isang tao may pride, dadalhin kayo sa maling desisyon. Pride can destroy your family. Di ba? Bakit nag-aaway-away minsan ng ang pamilya? Bakit nagkakaguluhan sa loob ng isang pamilya? Because of pride.
Di ba? Pride can kill your ministry. Kung ikaw ay nasa ministry at pagkatapos tinamaan ka ng kapalaluan, alam mo ninyo, yung ministeryo yan, hindi na mo makapagpapatuloy. Okay? Pride is the hindrance of blessing. Gusto natin, pagpalain tayo ni Lord, di ba? Pero kapag meron kapalaluan po sa ating puso, wala na, napipigil na po yung blessing ng ating Panginoon. And pride can kill your relationship to God. Okay? Kapag meron kapalaluan, itong papatay sa iyong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya, anong kahinat na ng pride? Sabi nga kung ganyan, Proverbs 16 verse 18, pride leads to destruction, pagkawasa, okay? And arrogance, pagmamalaki, to downfall, pagbagsak. Kaya yan ang kahinatnan po ng merong kapalaluan at pagmamalaki sa kanilang mga puso. Kaya naman sa Psalm 138 verse 6, sabi po sa Bible, bagaman ang Panginoon ay mataas, kanyang pinapahalagahan, ano daw po, yung mga mabababa. Ngunit ang palalo ay nakikilala niya, malayo pa lamang po. Kaya po, according to John Stott, sabi niya ganyan, at every stage of our Christian development, o pinag-uusapan po yan yung paglagong Kristiyano po, no? And the spirit of our Christian discipleship, take note, pride is the greatest enemy. Kalaban talaga yan, mga kapatid. Kaya marami tayong makikita. Humihinto ang paglago ng isang mananampalataya because of pride. Okay? Ayaw niya na magpaturo. Kaya hindi na papasok yan sa mga discipleship training. No? Yan ang pinaka number one enemy daw po. At sabi niya ganyan, humility naman daw po is our greatest friend. Okay? Kaya kung merong pagpapakumbaba, pasinin ninyo, kaya sabi niya ba, bakit kaya merong nauuna at merong nahuhuli? Okay? Yung mga dating huli, nauuna sila, mabilis ang kanilang paglago, nagagamit sila ng Panginoon mightily effectively because of humility. Dahil sa pagpapakumbaba. Na wala silang itinataas sa kanilang buhay, walang iba kundi ang ating Panginoon. Okay. Yung pag-apat na karakter daw po ay accepting and submitting to God's will. Ang sabi po doon sa binasa natin kanina po sa 1 Peter chapter 5 verse 6, kaya kayo magpakumbaba sa ilalim ng kapangyarihan, kamay ng Diyos upang kayo'y Kanyang itaas sa takdang panahon. Alam ba ninyo dito yung sinasabing magpakumbaba, magpailalim sa kapangyarihan ng Diyos? Ito yung pinapakita dito yung kanyang pagtanggap at pagpapasako po sa kalooban ng ating Panginoon. At kapag ito po daw po ay kanyang ginawa, katulad nga po ng sinasabi po ng salita ng ating Panginoong Diyos, ay darating daw po ang panahon na kung saan merong takdang panahon na tayo po ay pagpapalain po ng ating Panginoon. Alam po niyo, kapag pag pinag-usapan natin yung pagtataas ng Panginoon, o yung blessing ng Panginoon na gagawin sa ating buhay. Like kung sinasabi ko ito, hindi lamang po sa buhay na ito. Tatanggap ka ng blessing kay God. Okay? Maging doon sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. No? Tatanggap din po tayo ng blessing po mula sa Panginoon. At sabi nga po ganyan, lahat ng mga nag-make pakumbabang puso, lahat na naglingkod sa Panginoon, ay merong gantimpalang ibibigay ang Diyos sa atin. Pagbalik ng ating o pagdating ng ating Panginoong Jesucristo o kaya naman kapag si Jesus ay naghahari na po sa kanyang trono, sa kanyang kaharian. Kaya yan ay ipinapakita po dito. Kaya mapapansin ninyo, di ba? Kahit nasa trabaho pansinin ninyo, di ba? Kapag nakita ho ng mga nag-i-interview pa, mag-apply ka ng trabaho, di ba? Kapag nakita mayabang to, ay nire-reject agad nila hindi tinatanggap. Kasi alam po ba ninyo, maging ang mga kumpanya, napakahalaga po sa kanila ng karakter, ng attitude ng isang tao. At mas tinatanggap po nila, kahit na sabihin, marami kang alam, okay, pero kung nakita nila yung attitude mo naman ay ganito, bagsak agad yan Mas gusto pa nilang tulungan at turuan yung mga konti lang yung alam, pero may pakumbabang puso. At yung tinitrain nila para sa ganon, para maging mabuti at maging mahusay. Kaya yun po pinapakita po ng salita ng ating Panginoong Diyos sa
gabi po ito. Kaya yung character po ng pride na yan, sabi nga po ganyan, kung tayo po ay nagpapasakop sa Panginoon, tatanggapin natin yung kalooban ng ating Panginoong Diyos, hindi Kanya dadalhin sa masama, kundi dadalhin Kanya sa mabuti. At hindi lamang po yun, dahil sa pagsunod at pagtanggap sa kalooban ng Diyos, ito ay Kanya, tayo ay Kanyang pagpapalain. Okay? So yun po, ang katuruan po ng 1 Peter chapter 5 verse 5 hanggang verse 6 po. Clothe yourself with humility. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. O Diyos, sa gabing ito, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat po sa iyo, sa iyong kabutihan po sa amin. Dalangin ko po, Panginoong Diyos, na ang espiritu ng humility, Lord God, let the spirit of humility, Lord God, ibihis mo, Panginoon, sa aming mga buhay. At hayaan mo, O Diyos, patuloy kaming magpasakop sa iyo, patuloy kaming maglumakad ng merong pagpapakumbaba, at dalhin namin ito, O Diyos, sa aming buhay at sa mga gawain. Dalangin ko rin, Panginoong Diyos, na patnubayan niyo po kami na yung Santo Espiritu na kung saan magtuturo sa amin ng mga dapat pa namin hakbangan sa buhay namin ito bilang iyong mga tagasunod. O Diyos, huwag niyo po kaming pababayaan, patnubayan niyo po kami lagi. At kasabay nito, Panginoong Diyos, sa gabing ito, ay Lord, meron kami mga kahilingan sa iyo. At doon sa aming mga kahilingan, Panginoon, kayo po ang tumugon ng lahat ng ito. Ang imang mga kapatid namin na merong karamdaman, Lord, dalangin namin ang kanilang kagalingan. Ito man, Panginoon, ay mga elders, leaders, workers mo. We ask your healing touch be upon their lives, Lord God. At din po na, Panginoon, kung ito ay mga dumadalo sa iyong gawain, we ask, Father God, for your healing touch. At yung mga sanunod po sa live stream, Father God, na merong karamdaman, I pray, God, for your healing touch be upon their lives. And I declare, Father God, your word, that you are Jehovah Rapha in their body, and by the stripe of the Lord Jesus Christ, and by His blood, I declare they will heal in Jesus' name. Salamat po. At kayo din po ang tumugon sa aming mga iba pang mga kahilingang panalangin at pangangailangan. O Panginoon, katulad na yung sinabi sa amin, na kapag kami po'y sumampalataya, natanggap po namin ang aming mga prayer request na ito, tunay na ito po ay mangyayari, mararanasan namin sa aming mga buhay. Lubos kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, Panginoong Diyos, dahil kayo po ay Diyos na tumutugon sa aming mga kahilingang panalangin. Salamat po. Ikaw mo bilis yung pagpapala sa bawat isa o yung pagpalain ang buhay ng iyong mga anak at ingatan ng bawat isa, pagpalain ang sambahayan at iligtas, pagpalain ang kabuhayan, trabaho, negosyo. Ibuhos mo sa ganang pagpapala, sukat walang kalagyan, aming pong tinatanggap ang lahat ng ito. Salamat po sa may inyong pagpapala ni Kristo Jesus, pag-ibig ng Ama at may pag-isa sa banal na Espiritu Santo. Amen. God bless po.